Grabe. Nakapaghilamos na yan, ha. Nakapag-toothbrush na rin yan. Tansyahin muna natin. Wala, 12,000 ISO talaga ako dito. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Sabi na pasarap yung tulog ko Martians kasi di ako nakapagsimba today. Hopefully mamayang hapon pwede. Napasarap ang tulog ko. Kasi hindi ko naman na-vlog na nasama sa vlog no isang araw. Nag-upgrade ako ng unan. So, ngayon lang ako naka-experience ng high quality na makapal na unan. Bukod pa doon sa IKEA pillow na gamit ko madalas na memory foam. Kaya, napasarap talaga yung tulog ko. Kasi gawa rin na, ang sarap pa nung kinain ko kagabi na beef mushroom salpikaw, hindi salpikaw, basta yun yung beef, ang sarap talaga. Tapos, nakatulog ka pa na mahimbing. Sometimes, these days, yun yung mga pinagdarasal ko. Yung makakain ako ng mainit na pagkain na masarap sa tiyan, makakatulog ng mahimbing. Yun yung mga mas madalas na pinagdarasal ko na nangyayari sa akin. Kasi kadalasan, alam mo yun, bago matulog, yung dinner, either fast food minsan dahil nga rush. Tapos, alam mo yun, tulog mo, syempre kailangan mo gumising maaga kasi may work. Pero these are the types of Sundays that I actually love to wake up to. And oo nga pala Martians, una sa lahat mag-shoutout muna tayo. Dahil sa vlog natin kahapon, di ko akalain na may mga interesting may mga ano pala. Hindi ko akalain na meron palang mga interesado sa ano natin, sa vlog natin kahapon. So usapang vlogging setup. Okay, sa recent vlog natin, ang dami naging comments ha, pero dito muna tayo sa recent vlog natin. Yung kahapon. Okay, okay, from It's Me TJ. Sir, try mo yung Polar Pro Chroma VNDPL and Black Mist filter, baka mag-work sa'yo. Yun ang kadalasang gamit namin dito sa production. More power, boss. Okay, pwede naman. Pero kasi din sa prod na ginagamit ko, ang gamit is parang Tilta na ata yun. Yung Tilta na matte box. Pero for vlogging siguro pwede to. I-google ko yan saglit lah. Titignan ko yan. Polar Pro. Tingnan natin kasi 82mm thread, 2 to 5 stops. Ano meron sa gold mist? Oh, diba grabe, 250 USD, 10,000 gar. Medyo yun. 10,000 pwede na, 249, mga 15k kulang. Another comment from Sir Franz Joseph. Super cool episode. I remember subscribing to both your channel and Sir Ryan Audencial for tips on making a video. Paano ba takbo ng story, ano mga gamit at para saan, etc. Pero ngayon pwede ko i-visit ang channel mo to just chill and listen to random stuff that I might find interesting. Meron ka pang pwedeng gawin pag wala kang ganap, music covers or yung mga originals mo. More power to 365. Delix kasi tayo sa covers eh. Na-copyright nga yung last vlog natin. Kumanta lang ako ng 3 kanta, biglang copyright. Boss, baka pwede mag-apply sa'yo kahit assistant editor. From Easy Boy. Wala naman akong ganun, assistant editor. Editor talaga pwede, pero tsaka kasi wala pa ako pampasahod. Siguro ang max lang na kaya kong ipasahod sa isang tao sa ngayon, 20k lang or 10k o baka nga 20k lang or baka nga 15k lang or 10k pa eh. Lugi kayo sa akin. Hindi pa pwede. Gusto ko siguro pa nag-hire ako editor at least 30k sahod lang muna para lang stable. Yun muna. Ronnie Boy, kilala niyo na yan. Mag-subscribe na lang kay Ronnie Boy ha. Ronnie Boy.
Okay, so nandito kami ngayon sa Ayala Malls. Pagugupitan natin siya kasi JS prom niya. Siyempre kailangan mukhang pogi. Lahat ng, you're gonna get all the girls. All of them. But there's just this tiny little gray area. Para matandaan niya kung saan. Daming cosplayer ngayon sa Ayala Mall. Uy, si Okarun, no? Oh my God. Okarun. Si Okarun yun, di ba? May naka-mid costume na lalaki. Ha? May naka-mid costume na lalaki. Ayun pa, oh. Dami, oh. Hey, ano meron? Ah, damn. Oh, shit. Dapat pala, kung hindi kasi yung dito. Nagkakat pa na naman yung sinabi mo, eh. Alam mo, gusto niya pa YouTube channel, mag-vlog na lang daw. Sino? Si Daddy. Sabi ko, ang bilis na makakancel. Nakakabaliw dito, guys. Hindi ka namin na-expect na may mga tao pa. Ah, may ano, otaku pala. Otaku. Oh my God. This is the worst possible time, man. Sino na yung pinakamagandang costume? Ha? Ako! What the fuck? Teka, ano pa dito yung banda eh? Brunos. Ah, doon natin yung banda. Ay, doon. Ota. Ito yung matmahal na man. Mababalo siya. Mapakita ko to sa mga fans. Paano pag may nakita kang naka-Anya? No! Magpapapicture ka? Anya pero malaking tao. Siyempre ano, punong-puno lahat ng ramen store dito sa Ayala Mall kasi ayan, otaku daw. Otaku day ba? Ano ba? Ewan ko. Hindi namin na-expect to, guys. Honestly, ang pinunta talaga namin dito isa sa mga papagupitan ko siya kasi nga may JS prom siya. Hindi ko talaga alam na may otaku event. Tsaka actually, titingin ako sa Henry's kasi iniisip ko kung may bibili ako ng 360 na camera pero titignan ko pa. 2 black ang tawag dyan. Bagong gupit. Siyempre, dadali mo sa toy store, di ba? Ang laki na yan. Oh. May display? Pakita mo yung buhok mo. 2 black. Ay, sorry. Ay, may buhok. May buhok. Gatron, no? Anong tawag dito? Blockies. Ah, Blackies pa din yan. Oo. Gatron. Blackies. Can't put him down. Ha? I can't put him down. There's a magnetic force. Anong mas mahal yung yung Optimus na yung Optimus na yan o yung Megatron na naman doon yung malaki? Yung sa akin? Oo. Hindi, I mean ito o yun? Ito, yung mas mahal. Pero nasa dyan yung box ng Loki. Random to? Hindi pala to. Yung kaping isa. Excuse me. Ito. Ah, random yan? Oo. Shit! Pag hindi ito Loki, mababad trip ako. Mahirap. Yeah. Pero maangas to. Ito maangas to. Yan, Saka- separate box. Ito yung pwede mong piliin. Ah, saan yan? Hindi ko alam kung meron pa kaya. Ganda eh. So yung Optimus Prime? Yan yung napipili din. Saan din? Ito, Magkano yan? 900. Ayun yun? Ganyan kalaki? Oo. What the Grabe, ang bilis kinuha yung Megatron. Tanawin ko. Pag nakuha mo yung Megatron dun sa bata, bibiling ko yung Megatron sa'yo. It's now or never. Pag nakuha yung Megatron, bibiling ko yun. Hindi ko, I'm not that evil, man. It's for the Feeling ko children. hindi niya bibilin yun eh. Hinawakan niya lang yun eh. Hindi, pumunta na ng, Punta na ng counter. Yeah. Ah, putya. Ang bilis. Baka meron pa dyan, nakatago lang.
Kawawa. Bakit? Wala si Megatron, kinuha ng bata. Sabi ko sa kanya, pag nakuha mo yun dun sa bata, bilhin natin, ako bibili. Kumuha agad. Kinuha sa bata. Grabe, bilis ng kamay ng bata eh. He's gone, man. Pumili ka na lang kahit anong gusto mo dyan. I want this. Thanks. Hindi nga, kumuha ka isa. Ano ba gusto mo dyan? Wala akong choice. Ito na. Sure ka, baka mamaya ulit na naman yan. O, bili mo na lang yung malaking yun, oh, yung Optimus Prime. Meron ako ng open screen. Ah, meron ka na pala yun. Yeah. Sige. Meron ka natin, tara. Yan na hinahanap mo. Si Anya. Huh? No. Si No, man. Anya Taylor yung hinahanap mo eh. No. Alam mo, papapicture ka? No. Dad, leave me alone. So, ito na kami, nakabalik na kami sa yun, sa Ayala Malls sa pagpagupit na ano pa nga ba? Yun. So far, tomorrow meron tayong matinding first time ever na ganap. Ang hinahanap ko dito sa ganap na to is sakit ng katawan. Pero dahil gutom tayo, kakain muna tayo. Habang may nagwo-workout sa isang tabi. Hindi ko muna kakainin to. Ito lang muna kakainin ko. Ay, pepperoni pastrami. Really amazing. Oh, kala ko ba nag-workout ka? Pero hindi na kita tig-isa tayo nito. Take isang klase? Hindi, tig-isang pepperoni. Tingin, patikin. Sige na. May sarili ka naman eh. Oo nga, titikma ko lang din. Titikma ko din yung sa'yo. Oo, sige. Go. Ayaw pa lamang. Oh. Kala ko ba nag-workout ka? Alam nyo guys, kain tayo no? Nakarating kayo sa part ng video na to. Wishing you nothing but blessing and abundance. More wealth is coming your way. Pero alam nyo, may narealize akong dapat na pinag-uusapan natin today. Ito. Uy, ano ba ako? Gago ka. Naka-manual focus ka na naman. Sarap ng tinapay. It's only going to take one vlog to make this channel go boom. I don't know what that is, pero malalaman natin along the way. What started it for me dito sa 365? Kasi nung first few days na ginagawa ko siya, parang mahirap talaga, ang hirap. Kasi nandun yung thoughts na i-entertain ko ba yung viewers ko nang base sa ginagawa ko? Or mag-iisip ako ng content, lilista ko, tapos saka ako gagawin. Ako na figure out ko na along the way, habang nire-record ko yung intricate parts of this vlog, binibigyan ko kayo ng value. Something na susubaybayan nyo, na pwede kayo mag-chill lang, pwede kayo mag-relax, pwede nyo pakinggan. Alam mo yun? And yun nga, madalas kasi na iniisip talaga ng tao, boring sila. Ako noong una naisip ko rin yun, is going to be a very boring vlog. Kung itututo ko lang, itatayo ko lang, magsasalita lang, wala masyadong effects, wala masyadong mga text, wala masyadong memes. Pero kung ikukumpara mo yung inedit ko yung pina-edit natin na vlog na sobra-sobra, na hindi pa ganoon naman hindi pa naman siya ganoon katodo, pero ang baba ng retention niya compared sa video na umupo ako, sinabi ko kung ano yung kailangan niyong malaman, kinuwento ko habang may ginagawa ko. Hindi niyo alam, kasama na kayo sa araw ko. Yun. Siguro it's also a matter of preference kung ano ba yung klaseng style of vlogging na gusto nyo. If you're watching to learn or you're watching to laugh. Minsan kasi may ganun tayo if
may share ako sa inyo na something na nakakatawa, may share ako something na kailangan nyo malaman, something important, kasi tinitignan ko yung viewers ko as a young, aspiring filmmaker, videographer, photographer. Yun, ganun ko siya nakikita. But if you're not young, you're probably a friend or probably a foe. Depende. So far today has been, well, today is a Sunday, so nagkaroon ng misa dito kanina sa baba, hindi ko na siya na-vlog. Kasi busy din ako nung pagkagising ko ng umaga, ang dami kong ginawa. And nag-aasikaso pa nga tayo kasi dahil may shoot pa tayo na this coming end of February. Pansin nyo, wala tayong masyadong shoots yung first few weeks kasi booking ako. Tsaka for approval lahat. Pag mga corporate projects talaga, may specific na approval na nangyayari bago yung mismong project. So far, excited akong gawing documentary style yung, alam mo yun, documentary style yung ano natin, yung magiging mga shoot natin. But hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-figure out kung ano yung magiging daloy nung Hard Rock Cafe na story. Iniisip ko pa because I want it to be really good. Kailangan ma-draft ko maigi yung question. Kaya kung nakarating kayo sa part ng vlog na to, syempre, I would like you guys to comment down below ano yung mga gusto nyong mga tanong na masagot sa Hard Rock Cafe project. Nagkaroon kasi ako ng project sa Hard Rock last year. And it was probably one of the biggest projects I've ever had. Given na hindi ako under ng isang production, under to mismo ng Marco Mars lang talaga. With crew, with Trixie, AD, and Andrew, and Dad as the driver, and Julian as the photographer. Nilapitan ako directly ng Hard Rock. Yun yung glimpse nun. And then, pumunta kami Pampanga, nag-shoot kami. Yung mga nakikita yung short BTS videos na ina-upload ko sa Facebook page ko. Gusto kong masagot yung tanong na dapat sagutin sa short docu na yun. And gusto kong ma-share sa inyo yung insights and yung honest truth about working with really big brands. Kasi a lot of shooters, professional videographers, photographers share their outputs sa social media. And personally, spoiler alert, hindi creativity mo yung binabayaran sa isang output na malaki or sa isang project na malaki. Hindi creativity mo, yung execution mo, yung planning mo, and yung patience mo. Yun yung pinaka, hindi ka babayaran ng isang brand na malaki as a professional for creativity. Never ko siguro ever since naging professional ako na I've worked with really big brands nung under pa ako ng isang production noon is never tinanong never hiningi yung creativity ko. Yung gusto nilang shot, yun ang ina-execute. Ganun lagi sa mga big brands. Yun yung masasabi ko. Ginabi na tayo. Inaano na naman ako ni Hope. Yung camera niya pala, papadala ko. Wait lang guys Okay, so Martians, gusto ko lang ituloy yung sinasabi ko, no? Yung conversation natin. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo manood ng vlogs ng mga idol nyo. Or hindi ko naman sinasabi na maging vain kayo or maging selfish. Sometimes kasi parang minsan na-overlook natin manood ng content ng iba, maging masaya sa content ng iba. Tapos pagdating sa sarili nating gawa, parang di na tayo masaya. Parang, di ako kasing sikat ni ganito. Di ako kasing galing gumawa ng video ni ganito. Yun yung ibig sabihin ko. So, I think, isa sa mga masishare ko sa inyo is yung gantong mindset pagdating sa pag-vlog. Pwede ka namang manood as long as may matututunan ka. Pero if you're watching to be entertained, you're still considerably an audience. You're supposed to consider yourself na rin as a content creator once na nag-start ka ng maging content creator. And dapat, para lang naman sa akin yun. Kailangan mong tumagos. Kailangan mong tumagos sa pagiging isang normal YouTube audience viewer na kasi nga you started your own content creation journey. You are your own personal brand. And I think that's one of the most untalked about. I think yun yung mga untouched topics na wala na masyadong nagsasabi dito sa YouTube. Kasi dito talaga sa YouTube, syempre,
Kailangan yung audience mo is normal person or may average person. But as content creators, you can be an audience but not for so long. You're supposed to love your own brand, love your own channel, don't compare yourself to others. You're supposed to love your own content to a point or to an extent where you can upload it whether it's good or bad. Pwede mo siyang i-upload ng dahil yan yung gusto mo eh. Diyan masaya puso mo eh. Diyan mo na yan yung nagfulfill sa'yo. It's not about executing it perfectly just to impress people na ka-level ko si ganito gumawa. Ka-level ko si ganyang gumawa. Ako honestly, hindi ko na kailangan makipag-compete kung perfect ba yung shutter speed ng kuha ko, perfect ba yung exposure, or perfect ba yung color grading, because hindi ko na kailangan. Dahil hindi naman to super duper 1 million, 300 million viewers, 300 channel. I mean, 300 million videographers ang nanonood. Hindi mo naman yun kailangan gawin para sa akin. Parang, you're supposed to love your own vlog because it's your own world. Because it's your own timeline. Para sa akin lang naman. Na-realize ko lang, all of a sudden, nag-snap sa akin. Parang, yun yung mga unang thoughts ko noon nung nagsisimula pa lang ako na hindi ako kasing galing ng mga idol ko mag-vlog. Feeling ko, okay ako sa ganito, sa ganyan. I started comparing myself to others. In reality, wala naman ding, nobody cares. Nobody really cares. Except, yung mga purely nag-enjoy sa ginagawa mong content or yung mga audience sa atin na purely na nanonood. Like, yung first 100 Martians na nanonood, big shoutout sa inyo. I hope you guys share this video o kung makaabot man kayo sa part ng video na to. Syempre, alam niyo na, more wealth is coming your way and it's your sign to buy the camera that you actually want to buy. Siguro dito ko na lang muna tatapusin kasi kailangan ko na magpahinga dahil medyo maaga-aga bukas ang gagawin natin. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. And I'm sending you nothing but blessing and abundance. I hope to see you guys tomorrow. Kita-kits tayo. Mukhang patayan tayo bukas. Bakit ko ba ito ginawa? Pero, tomorrow's vlog is gonna be fun. And it's gonna end early. Because we're gonna be waking. Kasi gigising tayo ng maaga. Para maging, basta. Bukas, kita-kits. Peace out. Okay. Oh, I see across the room, X marked on the spot. Everybody tryna zoom. But this is casual, another night with the wolves. But